Ah, Tuksan po natin ang ating mga banal na kasulatan at tayo po'y patuloy na mag-aaral. Tayo po'y sa kapitulo 3 na ng ikalawang Korinto at babasahin po natin hanggang sa talatang 6 lang po ang ating babasahin at ating pag-aaral. Kaya pangunahan ko po ang pagbasa at sundan na lang ninyo ko sa inyong mga banal na kasulatan. Kaya dito po sinasabi sa 3:1, pinasisimulan baga naming muli na ipagkapuri ang aming sarili o kami bagay nangangailangan gaya ng iba ng mga sulat na papuri sa inyo o mula sa inyo. Kayo ay ang aming sulat na nasusulat sa aming mga puso, nakikilala at nababasa ng lahat ng mga tao. Yan bang nahayag na kayo'y sulat ni Kristo na pinangasiwaan namin hindi sinulat ng tinta kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay, hindi sa mga tapyas ng bato kundi sa mga tapyas ng pusong laman. At ang gayong pagkakatiwala sa Diyos ay taglay namin sa pamamagitan ni Kristo. Hindi sa kami ay sapat sa aming sarili upang isipin ang anuman ay mula sa ganang aming sarili, kundi ang aming kasapatan ay mula sa Diyos. Na sa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan, hindi ng titik, kundi ng Espiritu, sapagat ang titik ay pumapatay, datapwat ang Espiritu ay nagbibigay ng buhay. Hanggang dyan po muna ang ating babasahin at ating pagbubulay-bulayan. Kaya kung ibabalik natin sa uno, kaya sinasabi ni Pablo, pinasisimulan baga naming muli na ipagkapuri ang aming sarili o kami bagay na nangangailangan na gaya ng iba ng mga sulat na papuri sa inyo o mula sa inyo. Naalaman natin, sina Pablo po ay hindi nagmamapuri o nakikibilang doon sa mga nagmamapuri. Kaya nga, ang sabi nga po niya rito sa ikalawang Korinto, kapitulo 10, sa talatang 12, ikalawang Korinto 10:12, kaya nga sabi niya dito, sapagat hindi kami nagmamatapang o nakikibilang o nakikitulad sa mga ilan doon sa mga nagmamapuri sa kanilang sarili. Ngunit sila na sinusukat ang kanilang sarili sa kanila rin at kanilang tinutulad ng sarili sa kanila rin ay mga walang unawa. Kaya nga po sila Pablo, hindi po ganyan na sila ay nagmamapuri. Kaya nga sa 13 sabi, datapat hindi naman ipinagmamapuri ng labis ang aming sukat, kundi ayon sa sukat sa hangganan ng sa amin ay pinamahagi. Hanggang doon lang po sila. Sa pinamahagi ng Diyos na gaya ng sukat upang umabot hanggang sa inyo. Kaya nga po, makikita natin, sina Pablo po, yung mga apostol, yung po hindi nagmamapuri sa kanilang sarili. Kaya nakita natin dito sa ating paglakad, kung kayo nakikinig sa ibang mayroon pong mga ganyan, nangangaral, sila po yung nagmamapuri sa kanilang sarili. Kaya nga sina Pablo po ay hindi ganoon. Lumakad ang mga apostol. Kaya nga, ang sabi sa Kawikaan, purihin ka na ng iba, wag ng iyong sarili. Sa Kawikaan 27, ito ay sinasabi, sa talatang 27 ng Kawikaan, ay purihin ka ng ibang tao, huwag ng iyong sariling bibig ng iba at huwag ng iyong sariling mga labi. Kaya nga, hindi po dapat tayo ay nagmamapuri sa ating sarili. Lalo na po dito sa pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya sa talatang 2, sabi, kayo ay aming sulat, sabi, nasusulat sa aming mga puso. Sabi niya sa mga taga-Korinto, nakikilala at nababasa ng lahat ng mga tao. Kaya nga, yun po, sila po, sinasabi, kayo ang aming sulat na nasusulat sa aming mga puso. Kaya nga, ang sabi niya dito sa unang Korinto, kapitulo 9, sa talatang 2, sabi, kung sa iba'y hindi ako apostol, sa inyo man lamang ako'y gayon, sapagat ang tatak ng aking pag-apostol ay kayo sa Panginoon. Yun po mga taga-Korinto, yun po yung mga kanyang sinulatan.
Kaya ulitin ko yung 2, iuglay natin sa 3. Kaya nga sabi, kayo ang aming sulat na nasusulat sa aming mga puso, nakikilala at nababasa ng lahat ng mga tao. Sabi, yamang nahayag na kayo'y sulat ni Kristo. Tayo po yung sulat ni Kristo. Sabi, na pinangangasiwaan namin, hindi isinulat ng tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay. Sabi, hindi sa tapyas ng bato, kundi sa mga tapyas ng pusong laman. Sapagkat dapat po sa ating palaglakad sa pananampalataya, tayo po'y nakikilala at nababasa ng lahat ng mga tao. Kaya sabi, yamang nahayag na kayo'y sulat ni Kristo. Tayo po. Sapagkat tayo pong sinasabi na pinangasiwaan namin, hindi sinulat ng tinta, hindi po yun, kundi ng Espiritu ng Diyos. Sapagkat tayo pong mga nagsisampalataya, tayo po'y tinatakan ng Espiritu Santo. At ang sabi pa rin dito sa Roma Kapitulo 8, sa talatang 9, ang sabi, datapot kayo wala sa laman, kundi nasa Espiritu. Kung gayon tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Yung po yung mga nagsasabi, sa atin po tumitira ang Espiritu ng Diyos. Datapot kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. Kaya nga, yung sabi niya dito, yamang nahayag na kayo sulat ni Kristo. Tayo po ang sulat ni Kristo. Kaya nga dapat po tayo nakikilala at nababasa ng lahat ng mga tao. Na pinangasiwaan namin, hindi sinulat ng tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay. Hindi sa tapyas ng bato. Saan po ito sinulat? Kundi sa mga tapyas ng pusong laman. Doon po. Sapagkat sa ating pong mga nagsasampalataya, tayo pong mga kay Kristo, ang kanya pong kautusan ay inalagay sa ating mga puso at isinusulat sa ating mga pag-iisip. Tayo pong mga may Espiritu ng Diyos. Kaya nga, ang ating kautusan ay nakasulat sa tapyas ng ating pusong laman. Sapagkat yung una pong sinasabi dito, hindi sa tapyas ng bato. Sapagkat yung pong unang kautusan ng Diyos sa unang tipan, yung po ay nasulat sa tapyas ng bato. Kaya nga kung makikita natin, nung ibigay sa kanila ang utos dito po sa Exodo, Kapitulo 24, ating pong pag-aralan yung unang tipan. Sapagkat sa unang tipan, sa panahon po sa mga Israelita, ang kautusan po ay isinulat sa tapyas ng bato. Sa atin po, sa panahong ito, tayo po ay nasa bagong tipan. Sapagkat ang Diyos po ay sinabi sa kanila na siya'y titipan ng bago. Kaya nga, dito po sa Exodo 24, talatang 12, sabi, at sinabi ng Panginoon kay Moises, sampahin mo ako sa bundok at dumuong ka, at ikaw ay bibigyan ko ng mga tapyas ng bato at ang kautusan at ang utos na aking isusulat upang iyong maituro sa kanila. Kaya nga yung pong unang mga kautusan, yung po'y isinulat sa mga tapyas ng bato. Sa panahon po nang siya'y makipagtipan ng bago, ay ang kautusan po ay hindi na po sa tapyas ng bato isinusulat. Ito po'y inilalagay na sa ating mga puso at isinusulat sa ating mga pag-iisip. Kaya nga po, siya'y tumipan ng bago, sapagkat yung pong isinulat sa tapyas ng bato ay ito po'y sinira nila. Hindi po ito nila tinupad. Kaya nga, kung makikita natin
dito po sa aklat ni Jeremias Kapitulo 31, kaya sa panahon po natin, lang siya ang Diyos ay tumipan ng bago, hindi na po sa tapyas ng bato isinusulat, kundi po inilalagay sa ating puso at isinusulat sa ating pag-iisip ang mga kautusan, yung pong tunay na sa Diyos, yung pong tunay na kay Kristo. Sapagkat yung unang tipan at yung unang kautusan, ang sabi po dito sa Jeremias ay sinira nila. Sa 31 hanggang 32, kaya nga ang sabi dito ng Diyos kay Jeremias, sabi, narito ang mga araw ay dumarating. Sabi ng Panginoon, ako'y makikipagtipan ng panibago. Kaya kasi nga po, yung unang tipan, sabi, ako'y makikipagtipan ng panibago sa sambahayan ni Israel at sa sambahayan ni Huda. Hindi ayon sa tipan ay pinagtipan ko sa kanilang mga magulang sa araw na aking kinuha sila sa pamagitan ng kamay upang ilabas sa lupain ng Ehipto. Sabi, na ang aking tipan ay kanilang sinira, bagaman ako'y asawila, sabi ng Panginoon. Kaya nga po, yung mga kautusan na ibinigay kay Moses na isinulat sa bato, ay kanila pong sinira. Kaya nga po, sabi ng Diyos, siya ay makikipagtipan ng bago. Kaya nga po, merong unang tipan at may bagong tipan. Kaya sa bagong tipan po, ang mga kautusan ay hindi na po sa tapyas ng bato isinusulat, kundi po ito po ay kanyang ilalagay sa kanilang mga puso at isinusulat sa kanilang mga pag-iisip. Kaya nga po, siya'y tumipan ng bago dahil sinira nila. Hindi po nila tinupad. Kaya nga dito sa Hebreo Kapitulo 8, nagayon din ang sinasabi sa Hebreo Kapitulo 8. Kaya nga po, ang Diyos ay tumipan ng bago. Sa 8, simulan natin sa 7 hanggang 9, ang sabi ganito, sapagkat kung ang unang tipang yaon ay naging walang kakulangan, ay hindi na sana hahanap ng pangailangan ang ikalawa. Sabi, sapagkat sa pagkakita ng kakulangan sa kanila, ay sinabi niya, narito dumarating ang araw, sinasabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng isang bagong pakikipagtipan sa sambahayan ni Israel, sa sambahayan ni Huda, hindi ayon sa tipang aking pinagtipan sa kanilang mga magulang ng araw na sila'y aking tangdan sa kamay upang sila'y ihatid sa labas ng lupain ng Ehipto, sapagkat sila'y hindi nanatili sa aking tipan. Hindi po nanatili noon, sapagkat nga po inasulat lang sa tapyas ng bato. Sapagkat hindi sila nanatili sa aking tipan at akin silang pinabayaan, sinasabi ng Panginoon. Siya nga po yung pinabayaan. Kaya po nagkaroon ng unang tipan at bagong tipan. Kaya nga yung ang mga kautusan nasulat sa bato, at yung isa'y sa bagong tipan ay hindi na po sa tapyas ng bato isinusulat, kundi po inilalagay sa ating mga puso at sa ating mga pag-iisip. Pero ito po ay doon sa mga, kaya ulitin natin yung 2 at 3, sabi, kayo nga ang aming sulat na nasusulat sa aming mga puso. Sabi, nakikilala at nababasa ng lahat ng mga tao. Kaya kung ito pong mga kautusan ay nilalagay sa ating puso at sa ating pag-iisip, dapat po ay tayo nababasa ng mga tao. Sabi, sa 3, yamang nahayag na kayo'y sulat ni Kristo na pinangasiwaan namin hindi ng tinta, kundi ng Espiritu. Tayo pinangasiwaan ng Espiritu ng Diyos na buhay. Sabi, hindi sa tapyas ng bato. Hindi na po sa tapyas ng bato isinusulat ang kanyang mga kautusan, kundi sa mga tapyas ng pusong laman. Kaya nga po, nagkaroon sapagkat sinira po nila ang kanyang mga kautusan na yun pong nasulat sa tapyas ng bato. Kaya nga, ang sabi po dito sa Hebreo 10,
sa talatang sa 10:15, kaya nga ang sabi dito, at ang Espiritu Santo ay nagbibigay patotoo. Kaya tayo pong mga may Espiritu ng Diyos. Yung pong may mga Espiritu ni Kristo, sabi. At ang Espiritu ng Diyos ay nagbibigay patotoo rin naman sa atin. Sapagkat sabi niya, ito ang tipang gagawin ko sa kanila. Pagkatapos ng mga araw na yon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang puso. Kaya nga po yung mga may Espiritu ng Diyos, nasa Espiritu ni Kristo, yung po ay nasa ating puso ang kanyang kautusan, sabi. Pagkatapos ng araw na yon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang puso at isusulat ko rin naman sa kanilang pag-iisip. At ang kanilang mga kasalanan ay ang kanilang kasamaan ay hindi ko na aalalahanin pa. Kaya nga po, nang siya'y tumipan ng bago, hindi na po isinulat sa bato. Sa puso na po ng mga magsisisampalataya. Kaya nga kung ibabalik natin si Jeremias, na ganyan din ang sinabi, yung Jeremias 31, sa 33, kaya nga sabi, kundi ito ang tipang aking ipakitipan sa sambahayan ni Israel. Pagkatapos ng araw na yon, sabi ng Panginoon, aking itatala ang aking kautusan sa kanilang kalooban at aking isusulat sa kanilang puso. At ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Kaya nga, nang tumipan po ng bago ang Diyos, ay hindi na po isinusulat sa tapyas sa pusong laman, sa ating pong mga pag-iisip. Kaya dapat po tayo'y nababasa, sapagkat yamang nahayag na kayo'y sulat ni Kristo. Tayo na po ang sulat ni Kristo na pinangasiwaan namin, sabi ni Pablo, hindi ng tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay. Tayo pinangasiwaan ng Espiritu ng Diyos na buhay. Hindi sa tapyas ng bato, kundi sa tapyas ng pusong laman. Kaya dapat po tayo'y tatalima sa Diyos. Kaya nga, kung ibabalik natin sa Hebreo 8, sa talatang 10, kaya nga, ang sabi dito hanggang 12, sabi, sapagkat ito ang pakipagtipang aking gagawin sa sambayan ni Israel pagkatapos ng araw na yon, siya sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang pag-iisip at sa kanilang mga puso'y aking isusulat ang mga ito. Ako'y magiging Diyos nila, sila ay magiging bayan ko. Hindi na magtuturo ang bawat isa sa kanilang kababayan, ang bawat isa sa kanyang kapatid. Nasasabihin, kilalanin mo ang Diyos, sapagkat ako'y makikilala ng lahat. Ito po'y doon kung sinulat sa ating tapyas ng pusong laman at pag-isip. Sabi. Kaya nga sabi, hindi na magtuturo ang bawat isa sa kanilang kababayan, ang bawat isa sa kanilang kapatid. Sasabihin, kilalanin mo ang Panginoon. Kilala natin. Tayo magkakapatid sa Panginoon. Ang kautusan po ng Diyos ay nakasulat na sa ating puso at pag-iisip. Nakilalanin mo ang Panginoon sapagkat ako'y makikilala ng lahat mula sa kalit-liitan hanggang sa kadakilaan sa kanila. Sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanilang kalikuan at ang kanilang kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa. Kaya nga po, yung tunay na sa Diyos ay yung po'y nakasulat sa kanilang puso at pag-iisip. Paano po siya nakipagtipan ng bago? Ang Diyos. Kasi nga po, yung unang tipan ay sinira nila. Ito po ay sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. Kaya, kung makikita natin kung paano nakipagtipan ng bago, ito po ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Kaya nga, dito sa Hebreo Kapitulo 10, makikita natin dito nang dumating ang ating nang suguin na niya ang ating Panginoong Kristo, sabi sa 10:5 ay ganito. Hebreo 10:5.
Kaya't pagpasok niya sa sanlibutan ay sinabi, hain at maghandog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay ihanda mo. Sa mga handog na susunugin at mga hain patungkol sa kasalanan ay hindi ka nalulugod. Kasi nung una po, po yung naghahandog ng mga patungkol sa kasalanan. Nung siya po dumating, sabi, sa mga handog na susunugin at mga hain patungkol sa kasalanan ay hindi ka nalugod. Nang magkagay, sinabi ko, narito ako'y pumarito sa balumbon ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin, sapagkat ito po yung nasusulat na tungkol sa kanya. Kung babasahin po niyo yung mga sa unang tipan, yan po'y pinahihiwatig na maging kay Moises na sinasabi, palilituin ko sa iyo isang propetang gaya mo. Siya ang inyong pakinggan. May mga talatama. Kaya sabi, nang magkagay sinabi ko, narito, ako'y pumarito sa balumbon ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin upang gawin, O Diyos, ang iyong kalooban. Kaya nga sabi sa 8. Sa itaas ay sinabi, mga hain at mga handog na susunuging buo at mga haing patungkol sa kasalanan ay hindi mo ibig. Hindi na nga po yun. Hindi na po niya ibig. At di mo kinalulugdan mga bagay na ihahandog ayon sa kautusan. Yung po mga bagay na ihahandog ayon sa kautusan, yun po yung kay Moises. Hindi na po siya nalulugod doon, sabi. Sapagkat sinabi niya, narito ako'y pumarito upang gawin ang iyong kalooban. Inalis niya ang una upang maitatag ang ikalawa. Kaya nga po, ito po yung bagong tipan. Itinatag na po niya ang ikalawa. Yun po yung bagong tipan. Kaya nga dito sa Hebreo 9, sa talatang 15, kaya nga sabi dito ay, at dahil dito ay siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan. Siya ang ating Panginoon na po. Siya na po ang tagapamagitan ng isang, kaya nga sabi, ako'y makipagtipan ng bago. Ang sabi ng Diyos. Hindi kaya katulad ng pakipagtipan ng ginawa niya nung una. Kaya nga sabi dito, at dahil dito ay siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan upang sa pamagitan ng isang kamatayan na ukol sa ikatautubos ng mga pagsalangsang na nasa ilalim ng unang tipan. Sa iyo nga po, sinira nila eh. Sila po yung mga sumalangsang. Sabi. Ulit natin. At dahil dito siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan upang sa pamagitan ng isang kamatayan na ukol sa ikatutubos ng mga pagsalangsang na nasa ilalim ng unang tipan. Ang mga tinawag, kasi nga po siya po tumatawag eh, ang mga tinawag ay magsitanggap ng pangako na manang walang hanggan. Yan po ang ating Panginoon Kristo. Siya po ang tagapamagitan ng bagong tipan. Kaya nga po, siya'y titipan ng bago. Kaya nga po, dito naman sa Hebreo 8, sa talatang 13, kaya nga sabi dito, doon sa sinabi niya, isang bagong tipan ay niluma niya ang una. Yun na nga po. Hindi na nga po tayo doon lumalakad sa unang tipan. Yun po yung kay Moises, yung pong mga kautusan at palatuntunan ni Moises. Sabi, doon ay sinabi niya, isang bagong tipan, niluma niya ang una, datapat ang magiging luma ay tumatanda at malapit nang lumipas. Kaya nga po, tayo po ay lumalakad na sa bagong tipan. Ano po yung sa bagong tipan? Ito po yung mga kautusan ni Kristo. Hindi na po yung kay Moises. Kaya nga sabi sa unang Tesalonika, sa Tesalonika Kapitulo 5, hindi po yun. Galacia po pala, Galacia. Kaya nga po, sabi sa Galacia 5, hindi na po tayo doon sa mga palatuntunan at kautusan ni Moises. Kaya nga sabi niya, hindi na niya ibig. Yung mga, ulitin natin yung siya po dumating sa Hebreo 10, sa talatang 8, sabi, sa itaas
18, sa itaas ay sinabi, mga hain at mga handog na susunugin, buo at haing patungkol sa kasalanan ay hindi mo ibig. Di mo kinalulugdan. Hindi na po niya kinalulugdan yun. Mga bagay na handog ayon sa kautusan. Kaya nga, ang sabi sa Galatia 6:2, sabi, magdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa. Tuparin nyo ngayon ang kautusan ni Kristo. Doon na po tayo sa kautusan ni Kristo. Kaya nga, ang sabi nga sa ating binabasa, yamang nahayag na kayo'y sulat ni Kristo. Pinangasiwaan namin, hindi sinulat ng tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay. Hindi sa tapyas ng bato, kundi sa tapyas ng pusong laman. Sapagat yung pong mga kay Kristo ay yung po'y doon na itinatala sa ating puso at isinusulat sa ating pag-iisip ang kanyang mga kautusan. Kaya nga, kung tayo doon pa rin dito sa Gawa, kaya nga sabi sa Gawa 13, talata 38 at 39, kaya nga sabi, kaya nga maging hayag nawa sa inyo mga kapatid, na sa pamagitan ng taong ito'y binabalita sa inyo ang kapatawaran ng mga kasalanan. Ito po'y ang ating Panginoong Kristo. Sa pamamagitan niya, ang bawat mananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng bagay. Na sa mga ito'y hindi kayo aaring ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Hindi na po tayo doon lumalakad tayo po'y nasa kautusan na ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi na nga po niya ibig yung mga niyahandog ayon sa kautusan. Kaya nga, siya po ang tagapamagitan ng bagong tipan. Kaya nga, ang sabi sa atin dito sa Hebreo Kapitulo 3, sa 6, kaya nga sabi dito, datapat si Kristo, gaya ng anak ay puno sa bahay niya, na ang bahay niya ay tayo. Tayo. Kaya nga sabi dito sa ating binasa ko sa Roma 8, sabi, 8:9, datapat kayo wala sa laman kundi na sa Espiritu, kung gayon tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Datapat kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa Kanya. Kaya nga sabi sa atin sa 3:6 ng Hebreo, datapot si Kristo, gaya ng anak ay puno sa bahay niya, na ang bahay niya ay tayo. Tayo po. Kaya nga po inasabi, may Espiritu ni Kristo. Kaya nga, ang bahay niya tayo kung ating iingatang matibay ang ating pagkakatiwala at pagmamapuri sa pag-asa natin hanggang sa katapusan. Siya tayo po ang kanyang bahay. Kaya nga sabi dito sa 7, yung 3:7 ng Hebreo, sabi, gaya nga ng sabi ng Espiritu Santo. Kapag tayo po yung Espiritu na sabi, ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso. Tayo po yung mga tinig, yung pong mga kautusan niya. Huwag ninyong papagmatigasin ang inyong puso, na gaya ng pinamungkahi, gaya ng sa araw ng pagtukso sa ilang. Gaya po ng sinasabi yung pong sa mga Israel. Na doon ako'y tinukso ng inyong mga magulang sa pagkasubok sa akin. Kaya nga po, ang sabi sa atin, gaya ng sabi ng Espiritu, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso. Kaya nga po, kung tayo sinasabihan ng banal na kasulatan, huwag po tayong magmamatigas ang puso. Sapagkat din po marami sinasabi yung kautusan ni Kristo, doon na po tayo lalakad. Pero yung mga nagsisigaw ng mga ganung bagay ay hindi magsisipagmana ng karangyang Diyos.
yung pong mga gawa ng laman, aalisin na po natin yan. Sapagkat ang kanya pong mga kautusan ay isinusulat na sa ating puso, itinatala sa ating pag-iisip. Kaya nga, kung marinig natin ang kanyang tinig, huwag po nating papagmamatigasin ang ating mga puso. Kaya nga, dito sa Hebreo pa rin, 3:14, kaya nga sabi dito, sapagkat tayo magiging kabahagi ni Kristo. Kung ating iingatang matibay, tayo po magiging kabahagi ni Kristo, kung ating iingatang matibay, ang pasimula ng ating pagkakatiwala hanggang sa katapusan. Samantalang sinabi, ngayon, kung marinig niyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso na gaya ng sa pagmumungkahi. Huwag po nating papagmamatigasin ang ating puso. At dito sa Hebreo 4, sa talatang 6, kaya nga ang sabi dito, kaya't yamang may natitira pang ibang dapat pumasok doon. At ang mga pinangaralan ng una ng mabubuting balita ay hindi nakapasok dahil sa pagsuway. Sinuway po nila. Kaya nga sabi, kaya yamang may natitira pang ibang dapat pumasok doon. At ang mga pinangaralan ng una ng mabubuting balita ay hindi nakapasok dahil sa pagsuway. Ay muling nagtangi siya ng isang araw. Ngayon, pagkatapos ng ilang panahon, sinabi sa mga awit ni David. Kaya nga, ayon sa sinabi ng una, ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmamatigasin ang inyong mga puso. Kung tayo po'y inaaralan at sinasabihan po tayo ng Diyos, sapagkat siya po'y tumipan na ng bago. Yung nga pong iba, yung nga pong una ay hindi na kaya nakakapasok dahil po sa pagsuway. Sinira nila ang kanyang tipan. Kaya nga, ang sabi sa aklat ng mga awit, kapitulo 95, sa talatang 7, kaya nga sabi ito, sapagkat siya'y ating Diyos. Huwag po natin pamagbatigas ng ating puso. Sapagkat siya'y ating Diyos, tayo'y bayan ng kanyang pastulan at mga tupa ng kanyang kamay. Ngayon, kung inyong didinggin ang kanyang tinig, sabi, ngayon, kung inyong didinggin ang kanyang tinig, sabi, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong puso, gaya sa Meriba, gaya ng kaarawan ng masa sa ilang. Nang tuksuhin ako ng inyong mga magulang, yun po yung Israel. Tinikman ako, nakita ang gawa ko. 40 taon na manglaw ako sa lahing yaon. At aking sinabi, bayan na nagkakamali sa kanilang puso, hindi nalalaman ang aking mga daan. Kaya't ako'y sumpa sa aking puot na sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Hanggang ngayon po, ang Israel, hindi pa rin natatanggap ang ating meron po ito. Kaya nga sabi, yung nalabi lang. Kaya nga, ang sabi sa atin, kaya nga, yamang may natira pang ibang dapat pumasok. Kaya nga, may talata na ang mga hintil ay kabahagi. Kaya nga po, binuksan ang pintuan ng pananampalataya sa mga hintil. Yung nga po yung binasa natin nung nakaraan. Kaya nga, yun po yung Gawa 14:27, sabi, nang sila'y magsinating at natipon na ang iglesia, isinaysay nila ang lahat ng mga bagay na ginawa ng Diyos sa kanila. At kung paanong binuksan niya sa mga hintil ang pintuan ng pananampalataya. Kaya ngayon sabi sa 4:6 ng Hebreo,
Kaya't yamang may natitira pang ibang dapat pumasok doon. Kaya nga po ipinangaral sa ating mga hintil. Kaya nga sa atin ay huwag po nating papagmamatigasin ang ating puso kung tayo kanyang pinangangaralan. Hindi nga po tulad sa mga Israel. Bakit po huwag nating papagmamatigasin ang ating puso? Sapagkat may sabi sa aklat, ay sabi ni Ezekiel sa kanyang sulat sa 36, bakit po nating huwag papagmamatigasin ang ating puso? Ang sabi po ni Ezekiel sa kanyang sulat sa 36, talatang 26, kaya nga sabi po ni Ezekiel ay dito, sabi, bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso. Kaya nga, huwag po natin, umarga kanyang tinig, huwag po natin papagmamatigasin ang ating puso. Kaya nga sabi, bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko ang loob niyo ng bagong diwa. Kaya nga sabi, isusulat sa ating mga puso, bilagyan po tayo ng bagong diwa at aalisin ko ang batong puso sa inyong katawan. Yung batong puso natin, aalisin po, sabi, at aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan at aking bibigyan kayo ng pusong laman. At aking ilalagay ang aking espiritu sa loob niyaon. At palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan at inyong iingatan ang aking kahatulan at isasagawa. Kaya nga, kung marinig natin ang kanyang tinig, huwag po nating papagmamatigasin ang ating puso. Hindi nga po tulad ng ginawa ng mga Israel. Hanggang sa panahon po ito, hindi pa rin nila matanggap ang ating Panginoon. Kaya tayo po'y lalakad na sa kanyang kautusan. Yun po yung kautusan ng ating Panginoon. Na tayo po ay nababasa, sabi sa atin, na nakikilala at nababasa ng lahat ng mga tao. Yamang nahayag na kayo'y sulat ni Kristo. Na pinangasiwaan namin, hindi sinulat ng tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay. Hindi sa tapias ng bato, kundi sa tapias ng pusong laman. Kaya nga, kung marinig natin ang kanyang tinig, huwag natin papagmamatigasin. Tayo po'y papalitan, aalisin po sa atin ang batong puso, yung mga tigas. Kaya nga po, ang Diyos ay tumipan ng bago. Kaya meron pong unang tipan at bagong tipan. Kaya nga, ang sabi nga sa 4, ulitin natin yung 3, sa 4, yamang nakahayag na kayo'y sulat ni Kristo na pinangasiwa namin, hindi isinulat ng tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay, hindi sa tapias ng bato, kundi sa mga tapias ng pusong laman. At ang gayong pagkakatiwala sa Diyos ay taglay namin sa pamamagitan ni Kristo. Yung pong pagkakatiwalang yun ay taglay hanggang namin sa pamamagitan ni Kristo. Kaya kung ibabalik natin sa Hebreo 3, talatang 6, kaya nga sabi, datapat si Kristo gaya ng anak ay puno sa bahay niya, na ang bahay niya ay tayo kung ating iingatang matibay ang ating pagkakatiwala at pagmamapuri sa pag-asa natin hanggang sa katapusan. At sa Efeso Kapitulo 3, sa talatang 11, kaya nga sabi dito ni Pablo, 3:11 ng Efeso, ay sa panukalang walang hanggang pinanukala kay Kristo Jesus na Panginoon natin.
na sa Kanya'y meron tayong lakas ng loob at pagpasok. Sila nga po hindi nakapasok. At nasa Kanya'y meron tayong lakas ng loob at pagpasok na may pag-asa. Tayo may pag-asa sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya, sa ating Panginoon. Kaya nga, pinamahalik ko na huwag kayong manglupaypay sa kapighatian ko dahil sa inyo, napawang kapurihan ninyo. Sabi, dahil dito iniluluhod ko ang aking tuhod sa Ama, na sa Kanya'y kumukuha ng pangalan sa bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Kaya nga sa hindi natin dito pang ibang pumasok doon eh. Kaya nga siya po'y kumukuha ng pangalan sa bawat sambahayan sa langit at sa lupa upang sa inyo'y ipagkaloob niya ayon sa kayamanan ng Kanyang kaluwalhatian na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu sa pagkataong loob na si Kristo'y manahan sa inyong mga puso. Dapat po siya manahan sa ating mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya upang kung kayo mag-ugat at magtumibay sa pag-ibig. Kaya dapat po tayo magtumibay sa pag-ibig. Kaya, yun nga po ang sabi sa atin, at gayon sa pagkakatiwala ng Diyos, nagtagay namin sa pamamagitan ni Kristo. Kaya nga sabi sa 5, hindi sa kami sapat sa aming sarili upang isipin ang sinuman ay mula sa ganang aming sarili, kundi ang aming kasapatan ay mula sa Diyos. Huwag tayo may pagkakatiwala sa Kanya. Yan pong ating kasapatan ay mula sa Diyos. Kaya nga tayo po ang Kanyang bahay. Kung ating iingatang matibay ang ating pagkakatiwala sa Kanya. Kaya nga yung sabi niya dito sa 6, na sa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan. Sila po ang ministro ng bagong tipan. Kaya nga may unang tipan at bagong tipan. Ito po ay sa pamamagitan ng ating Panginoon. Hindi na po tayo lumalakad doon sa pinakipagtipan nung una kay Moises. Sapagkat yun po'y sinira nila. Kaya nga po siya ang Diyos po'y nakipagtipan ng bago. Na ang Kanyang mga kautusan ay nasa ating puso at pag-iisip. Kaya nga kung marinig natin ang Kanyang tinig, huwag po natin pamagbamatigasan ng ating puso. Tayo po'y aalisin yung ating pusong, ay yung pong batong puso. Ipapalitan na po ng pusong laman. Ang talata yung diluma niya. Oo, yung kanina binasa ko dito sa Hebreo. Oo. Diluma niya. Yung 8:13 sinabi niya, isang bagong tipan ay diluma niya. Ang una, tatapat ang magiging luma ito at malapit ng lumipas. Kaya hindi na po tayo doon lumalakad. Kaya nga, nakakalungkot nga po yung iba'y doon pa rin mga nagsusumiksik at doon kumukuha ng mga aral sa matandang tipan kay Moises. Kaya nga, po tayo ay dito na lumalakad sa bagong tipan. Sapagkat siya ay pong mga sulat ng mga apostol, ang sabi nga sa atin, na sa amin naman ay nagpaging sapat, mga ministro ng bagong tipan. Hindi ng titik, kundi ng espiritu. Sapagkat ang titik ay pumapatay. Ito po yung mga naisulat sa tapos ng bahay. Hindi nga po nila sinunod yun. Kaya nga po sila binigyan ng pag-iisip na kahit kanilang mabasa ay hindi nila na mauunawa. Sapagkat nagsitigas ang basahin natin dito sa kung ba natin nabasa sa Roma yung pong sa gawa. Kaya nga ang sabi nga dito ni Pablo, kaya nga sila po'y nagsitigas, sinira. Kaya nga kahit sila ay makabasa, hindi na nila
maunawa. Kaya nga dito sinasabi sa Gawa dito sa 28, isasa natin ang 23 para makaliwan natin ng kuha. Kaya nga po, sila po ay hindi na makaunawa. Sabi, 8:23 ng Gawa, sabi, at nang matingnan nila siya ng isang araw ay nagsiparoon ang lubhang marami sa kanyang tinutuluyan at sa kanila ay kaniyang ipinaliwanag ang bagay na sinaksihan ang kaharian ng Diyos at sila ay hinikayat tungkol kay Jesus sa pamamagitan ng kautusan ni Moises, gayon din na sa pamamagitan ng mga propeta, buhat sa umaga hanggang gabi. Ang iba'y nagsipaniwala sa mga bagay na sinabi at ang iba'y hindi nagsipaniwala. At nang sila'y hindi magkaisa, sino pa hindi nagkaisa, ay nagsialis at nagsialis at pagkasabi ni Pablo ng isang salita, mabuti ang salita ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng propeta Isaias sa inyong mga magulang. Pinatungkalan yung mga Israel, sabi. Na sinasabi, pumaroon ka sa bayang ito at sabihin mo, sa pakikinig ay inyong mapapakinggan at sa anumang para ay hindi ninyo mapag-uunawa. Ay, nagsitigas na po sila. Hindi na ninyo mapag-uunawa. Sa pagtingin ay inyong makikita at sa anumang paraan ay hindi ninyo mamamalas. Sapagkat kumapal ang puso ng bayang ito. Nagsitigas po ang puso. Hindi na po nila dininig ang salita ng Panginoon. Sinira nga po nila ang kanyang tipan. Sabi, sapagkat kumapal ang puso ng bayang ito at mahirap nang makarinig ang kanilang mga tainga at kanilang ipinikit ang kanilang mga mata. Baka sila'y makakita ng kanilang mga mata at makarinig ng kanilang tainga at mga kaunawa ang kanilang puso at muling magbalik loob at sila'y aking pagalingin. Kaya ganyan po, yung pong ayaw makinig sa kanyang mga salita. Kaya nga dito po ay merong binubuksan ang puso sa pagkaunawa. Kaya kung hindi po pagmamatigasin natin ang ating puso, tulad nga po ni Lydia na binuksan ang kanyang puso upang maunawaan niya ang salita ng Diyos. Meron po yung dito sa aklat ng mga gawa, kung ating naalam kung saan nabasa. Dito po sa aklat ng mga gawa, si Lydia. 16:14. Kaya nga dito po ay kung hindi po pagbamatigasin natin ang ating puso ay tayo po'y bubuksan ang ating puso. Sabi 16:14 po ng mga gawa, sabi, at isang babaeng nangangalang Lydia, nangangalakal ng kayong kulay ube na tagabayan ng Tiatira, isang masipag sa kabanalan, ay nakinig sa amin. Na binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang unawain ang mga bagay na sinasalita ni Pablo. Pero kung ang ating pong puso'y kumapal at matigas, hindi po tayo bubuksan. Hindi po natin ito mauunawa. Kaya nga, yung pong mga apostol, ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo bago siya umakyat sa langit, ang sabi nga dito sa aklas, sa Ebanghelyo, sa aklat ni Lucas, na sabi, simulan natin sa 44 hanggang 45, sabi, at sinabi sa kanila, ito ang aking salitang sinasabi ko sa inyo nang ako'y sumasa inyo pa. Kinakailangang matupad ang lahat ng mga bagay na susulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises at sa propeta at sa mga awit, na magkagay binuksan niya ang kanilang pag-iisip upang mapag-unawa nila ang mga kasulatan. Kaya nga po, yung pong mga nagmamatigas ang puso, hindi po yan bubuksan. Kaya nga, kung ulitin natin, magandang talata po yung sinabi sa aklat ni Ezekiel. Kaya nga, nung itimakita ko, kaya nga sabi ko nga,
dito, sabi, Ezekiel 36:26, sabi, kung ating pong hindi pa magmamatigasin ng ating puso, kung ating dirindi siya, sabi, bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso. At lalagyan ko ang loob niyo ng bagong diwa at aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan. At aking bibigyan kayo ng pusong laman. At aking ilalagay ang aking espiritu sa loob niyon, sa loob ninyo. Sabi. At palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan at inyong iingatan ang aking kahatulan at isasagawa. Kaya nga, ulitin natin yung sabi, at nasa amin naman ay nagpaging sapat na mga ministro ng bagong tipan. Kaya nga po yung mga apostol, sila po ang ministro ng bagong tipan. Hindi na po yung kay Moises, hindi na po na itinuro yun, yung mga palatuntunan at kautusan ni Moises Inalis na nga po nila yun, inalis na nga po yun Kaya sabi, hindi titik, kundi ng espiritu, sapagkat ang titik ay pumapatay, datapot ang espiritu ay nagbibigay ng... Ano po yung espiritu? Ito po yung salita ni Kristo. Kaya nga sabi ng ating Preso Kristo, ang sinasalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. Yun po yung salita ng ating Panginoon Kristo. Kaya nga sabi po dito sa Juan 6:63, kaya sabi, ang espiritu nga ang bumubuhay sa laman. Sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinasalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. Kaya nga sabi, kung marinig niyo kanyang tinig, sabi, gaya ng sabi ng Espiritu, yung 3:7 ng Hebreo, gaya ng sinabi ng Espiritu, gaya kung marinig niyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso. Sapagkat yung po kanyang sinasalita ay pawang espiritu at pawang buhay. Ang salita po ng ating Panginoon Kristo. Kaya hanggang dyan po muna ang ating pag-aral at itutuloy na po natin sa susunod ng ating pag-aral.